Narinig mo na ba ang kwento ng halimaw na kaya raw lunukin ang buwan? Sa lumang paniniwala ng mga Bisaya, may isang nilalang na kinatatakutan sa dagat, ang bakunawa. Isang dambuhalang ahas o dragon, may katawan na parang walang katapusan, may balbas, hasang, pakpak, at isang pulang dila na tila apoy sa dilim. Pero ang pinakakakaiba, sabi nila, ang bibig nito ay kasing laki ng isang lawa. Sa mga sinaunang kwento, hindi lang basta halimaw ang bakunawa. Siya raw ang moon eater, ang nilalang na umaahon mula sa kailaliman ng dagat tuwing may eclipse. Kapag natatakpan ang buwan sa langit, hindi lang ito simpleng anino para sa kanila. Paniniwala nila, nilulunok ito ng bakunawa. Kaya ang mga tao noon, hindi basta-basta nanonood lang. Nag-iipon-ipon sila. Mga kaldero, kawali, kampana, kahit anong maingay. At sabay-sabay, lilikha sila ng ingay para magmistulang lindol ang tunog. Paniniwala nila na ang paglikha ng malakas na taghoy ang magtataboy sa bakunawa para isuko pabalik ang buwan sa langit. Pero ang bakunawa ay hindi lamang isang kwento ng eclipse. Sa mas malalim na pananaw, siya rin ay sumisimbolo sa kalikasan, sa lindol, bagyo, hangin, mga puwersang hindi natin kontrolado. Isang paalala na sa harap ng kalikasan, ang tao noon ay may takot at respeto. At sa bawat pagkakataong may buwan na biglang nagdidilim, hindi lang nila iniisip ang gabi. Iniisip nila, baka muli umangat ang bakunawa. Kaya kung sakaling makarinig ka ng ingay sa gitna ng eclipse noon, hindi ito basta ingay. Ito ay panawagan, isang laban para sa buwan. Dahil sa dulo, hindi lang pala halimaw ang kinatatakutan nila, kundi ang dilim na kayang lunukin ang liwanag.